Nakatayo si Rafael sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina habang pinagmamasdan ang naglalakihang mga gusali sa gitna ng lungsod ng Maynila. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na gawa sa yelo, na walang anumang emosyon na makikita kahit na ang malakas na ulan ay humahampas na sa salamin ng bintana. Ang kanyang isipan ay abala sa pagpaplano kung paano niya wawakasan ang kasakiman ng kanyang madrasta na si Victoria at ng anak nito na si Marcos na gustong kumontrol sa buong yaman ng pamilya at sa Falcon Corporation. Alam niya na ang bawat hakbang ng kanyang mga kaaway ay nakatuon sa pagkuha ng kanyang mana, at ang tanging paraan upang labanan ito ay ang magkaroon ng sariling asawa. Gayunpaman, hindi siya kailanman papayag na ang mapapangasawa niya ay magmula sa parehong maruming mundo ng mga elitista na puno ng kasinungalingan at pagtataksil na pumatay sa kanyang ina. Kailangan niya ng isang taong walang koneksyon sa kanilang mundo. Isang taong madaling manipulahin ngunit may sapat na galing upang mapaniwala ang lahat na siya ang reyna ng Falcon Corporation sa harap ng publiko. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang tapat na sekretarya na si Leo na may dalang mga dokumento tungkol sa darating na pagtitipon ng pamilya sa susunod na linggo. Sinabi ni Leo na lalong nagiging agresibo si Victoria sa pagpili ng mapapangasawa para kay Rafael upang matiyak na ang yaman ng mga Falcon ay mananatili sa ilalim ng kanyang impluwensya at kapangyarihan. Malamig na ngumiti si Rafael habang kinukuha ang mga papeles. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit na matagal na niyang itinatago sa loob ng kanyang madilim at sugatang puso. Huwag kang mag-alala, Leo. Ako mismo ang pipili ng aking magiging asawa at titiyakin ko na hindi nila malilimutan ang gabi ng aking pagpapakilala sa kanya. Wika ni Rafael. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kinuha niya ang kanyang Amerikana at nagpa siyang lumabas ng gusali upang magpahangin at humanap ng inspirasyon para sa kanyang mapanganib na plano laban sa kanyang pamilya. Ipinagmaneho niya ang kanyang itim na sasakyan patungo sa mga matataong lugar kung saan ang buhay ay mas totoo kaysa sa mga boardroom ng mga kumpanya na puno ng mga mapagkunwari. Habang binabaybay ang mga kalsada ng Quiapo na puno ng mga tao sa kabila ng ulan, napansin niya ang isang kaguluhan sa gilid ng isang maliit na stall ng mga bulaklak. Isang babae ang matapang na nakikipag-argumento sa dalawang lalaki na mukhang mga maniningil ng ilegal na buwis o proteksyon sa mga mahihirap na tindera sa kalsada. Kahit na maliit ang kanyang pangangatawan. Ang babaeng ito ay hindi nagpakita ng anumang takot habang hawak ang isang mahabang piraso ng kahoy upang protektahan ang kanyang mga paninda mula sa mga masasamang loob. Ang babaeng iyon ay si Maya. Isang tindera na kilala sa kanyang talino sa negosyo at katatagan ng loob sa gitna ng malupit na buhay sa lansangan ng Maynila. Wala akong ibibigay sa inyo dahil pinaghirapan ko ang bawat sentimo na kinikita ko rito. Kaya mas mabuting umalis na kayo bago ko tawagin ang mga pulis, sigaw ni Maya. Namangha si Rafael sa kanyang nasaksihan. Ang bilis ng pag-iisip ng babae at ang kanyang kakayahang tumayo sa harap ng panganib ay eksaktong katangian na hinahanap niya para sa kanyang plano. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa malayo at lumakad patungo sa kinaroroonan ni Maya nang makaalis na ang mga lalaki na takot sa banta ng mga awtoridad sa lugar. Nakita ni Rafael ang pagod sa mga mata ni Maya. Ngunit mayroon ding ningning ng pag-asa at dignidad na hindi matatagpuan sa mga babaeng nakapaligid sa kanya sa mundo ng negosyo. Lumapit siya at nagpanggap na isang mamimili. Ngunit ang kanyang presensya ay masyadong dominante para sa isang ordinaryong tao na naglalakad sa gitna ng basang kalsada at madilim na gabi. Magkano ang lahat ng bulaklak mo dito? Bibilhin ko ang lahat ng ito pati na ang iyong oras para sa isang napakahalagang usapan na magbabago sa iyong buhay. Tanong ni Rafael. Tiningnan siya ni Maya ng may pagdududa. Sinusuri ang kanyang mamahaling suot at ang aura ng kapangyarihan na bumabalot sa buong pagkatao ng estrangherong nasa kanyang harapan. Hindi siya sanay sa mga taong tulad ni Rafael na bigla na lamang sumusulpot mula sa kadiliman upang mag-alok ng mga bagay na tila masyadong maganda para maging totoo. Hindi ako nagbebenta ng oras. Ginoo.
Tanging mga bulaklak lamang ang itinitinda ko rito para mabuhay ang aking pamilya at ang aking lola na may sakit sa bahay. Sagot ni Maya. Nagustuhan ni Rafael ang kanyang katapatan at ang pagiging diretsyo nito sa pagsasalita. Kaya naman hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at inilabas ang isang makapal na sobre ng pera. Sinabi niya kay Maya na kailangan niya ng isang babaeng magpapanggap na kanyang asawa sa loob ng 6 na buwan kapalit ng malaking halaga na sapat na para sa kanyang kinabukasan. Nagulat si Maya sa alok. Ngunit sa halip na matakot ay nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga panganib at sa tunay na dahilan kung bakit isang mayamang CEO ang kailangan siya. Ipinaliwanag ni Rafael ang tungkol sa kanyang pamilya at ang pangangailangan niyang wasakin ang kanilang mga plano sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang asawang hindi nila kailanman matatanggap sa kanilang lupon. Nakita ni Maya ang lungkot at galit sa mga mata ni Rafael. Isang emosyon na pamilyar sa kanya dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan niya sa piling ng mga mapang-api. Kung tatanggapin ko ang alok mo, kailangan mong tiyakin ang kaligtasan ko at ng aking pamilya. Dahil alam ko na ang mundong kinabibilangan mo ay puno ng mga mapanganib na ahas. Hamon ni Maya. Tumango si Rafael bilang pagsang-ayon at inabot ang kanyang kamay upang tatakan ang kanilang kasunduan na magsisilbing simula ng kanilang paglalakbay patungo sa isang digmaan na hindi inaasahan ng sinuman. Sa gabing iyon, sa gitna ng ulan at ingay ng lungsod, isang kakaibang alyansa ang nabuo sa pagitan ng isang hari ng negosyo at isang reyna ng lansangan. Dinala ni Rafael si Maya sa isang ligtas na lokasyon upang pag-usapan ang mga detalye ng kontrata at kung paano siya maghahanda para sa kanyang bagong tungkulin bilang asawa ng CEO. Pinagmasdan niya si Maya habang binabasa nito ang bawat linya ng dokumento nang may matinding konsentrasyon. Tila ba sinusuri ang bawat posibleng butas sa kanilang usapan tulad ng isang bihasang abogado. Hindi mapigilan ni Rafael na humanga sa pagiging metikuloso ng babaeng ito. Na sa kabila ng kakulangan sa formal na edukasyon, ay nagtataglay ng likas na katalinuhan at sapat na ingat. Pagkatapos mapirmahan ang kontrata, tumingin si Maya kay Rafael at ngumiti ng bahagya. Isang ngiti na tila nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na silid na kinaroroonan nila noong sandaling iyon. Nakaramdam si Rafael ng isang kakaibang pintig sa kanyang puso na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit agad niya itong isinantabi at ibinalik ang kanyang malamig na pakikitungo sa lahat ng tao. Sinabihan niya si Maya na magsisimula ang kanilang pagsasanay bukas na bukas din dahil wala na silang sapat na panahon bago ang malaking pagtitipon ng mga Falcon. Mula sa araw na ito, hindi ka na si Maya na tindera sa kalsada, kundi ang magiging asawa ni Rafael Falcon na kailangang katakutan at igalang ng lahat. Paalala ni Rafael. Tumango si Maya nang may determinasyon. Handang harapin ang anumang pagsubok na darating sa kanya, basta't makukuha niya ang pambayad sa ospital ng kanyang lola at ang kalayaan sa kahirapan. Alam nilang dalawa na ang larong ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Ngunit pareho silang walang balak na umatras hanggang sa makamit ang kani-kanilang mga personal na layunin sa buhay. Iniwan ni Rafael si Maya sa isang marangyang kondo na bahagi ng kanilang kasunduan. Habang siya naman ay bumalik sa kanyang mansyon na puno ng mga alaala ng kanyang masakit na nakaraan. Habang nakahiga sa kanyang kama, hindi mawala sa kanyang isipan ang imahe ni Maya na nakikipaglaban sa ulan. At ang kanyang ngiti na tila isang banta sa kanyang binuong pader ng puot. Alam ni Rafael na ang paghihiganti ay malapit na. Ngunit hindi niya inaasahan na ang babaeng kinuha niya para sa galit ay magiging mitsa ng ibang emosyon. Sa kabilang dako, hindi makapaniwala si Maya sa bilis ng mga pangyayari habang hinahawakan ang mga mamahaling tela ng mga damit na ibinigay sa kanya para sa kanyang bagong buhay. Naisip niya ang kanyang lola at ang mga kapatid na umaasa sa kanya. At nangako sa sarili na gagawin niya ang lahat upang hindi mabigo sa mapanganib na tungkuling ito. Hindi siya natatakot sa mga mayayaman. Dahil para sa kanya,
Ang mga tao ay pare-pareho lamang na may mga kahinaan at lihim na pilit na itinatago sa likod ng mga maskara. Kinaumagahan, sinimula ni Rafael ang pagtuturo kay Maya tungkol sa kasaysayan ng pamilya Falcon at ang mga ugali ng bawat miyembro na dapat niyang pakisamahan at labanan sa loob ng mansyon. Ipinakita niya ang mga larawan ni Victoria at Marcos na pinaliliwanagan ng kanilang mga masasamang balak at kung paano nila ginamit ang manipulasyon upang makuha ang posisyon na mayroon sila ngayon sa kumpanya. Nakikinig si Maya ng maigi. Mabilis na isinasaulo ang bawat pangalan at bawat detalye na maaaring magamit niya bilang sandata sa hinaharap na pakikipagtuos sa mga kaaway ni Rafael. Tandaan mo, ang bawat salita at kilos mo ay dapat na magpakita ng dignidad at kapangyarihan. Huwag mong hahayaan na makita nila ang anumang bakas ng iyong pinagmulan sa kalsada. Utos ni Rafael. Sumagot si Maya ng may tiwala sa sarili. Sinasabing ang pagtitinda sa kalsada ay nagturo sa kanya kung paano basahin ang mga tao at kung paano magpanggap na matatag kahit na nahihirapan na. Napansin ni Rafael ang apoy sa mga mata ni Maya. Isang apoy na mas maliwanag pa sa anumang hiyas na isusuot nito sa darating na malaking gabi ng pagpapakilala. Lumipas ang mga araw ng puspusang pagsasanay. Mula sa tamang paraan ng paglakad, pananalita, hanggang sa paggamit ng mga kubyertos sa mga formal na hapunan na dinaluhan nila bilang paghahanda sa kanilang misyon. Sa bawat sandali na magkasama sila, mas lalong nakikita ni Rafael ang kakaibang ganda ni Maya na hindi lamang panlabas kundi nagmumula sa kanyang matibay na paninindigan at busilak na kalooban sa kabila ng lahat. Nagsimulang lumambot ang pakikitungo ni Rafael sa kanya. Bagaman pilit niya itong itinatago sa likod ng kanyang mga istriktong utos at seryosong mukha sa bawat oras. Isang gabi bago ang party, tinanong ni Maya si Rafael kung bakit ganito na lamang katindi ang kanyang galit sa kanyang madrasta at kung ano ang tunay na nangyari sa kanyang ina. Nanahimik si Rafael sa loob ng ilang sandali. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang inaalala ang gabi kung kailan nawala ang tanging taong nagmahal sa kanya ng tunay sa mundong ito. Sa unang pagkakataon, nagbukas si Rafael tungkol sa kanyang sakit. At nakita ni Maya ang isang maliit na batang lalaki na naghahanap ng katarungan sa likod ng makapangyarihang CEO. Hindi ko sila mapapatawad hanggat hindi ko nakikita na bumabagsak ang kanilang imperyo at nararamdaman ang sakit na idinulot nila sa aking ina at sa aking buong pagkabata. Bulong ni Rafael. Hinawakan ni Maya ang kanyang kamay ng marahan. Isang simpleng kilos na nagpadama kay Rafael ng isang uri ng pag-unawa na hindi niya kailanman nakuha mula sa kanyang mga kaibigan sa negosyo. Sa sandaling iyon, ang kanilang kasunduan ay tila lumampas na sa papel at tinta. Nagkaroon ito ng mas malalim na kahulugan na pareho nilang hindi pa maamin. Handa na ang lahat para sa gabi ng paghihiganti. At habang tinitingnan ni Rafael si Maya, na suot ang isang napakagandang pulang bestida, alam niya na ang kanyang plano ay magtatagumpay ng higit pa sa inaasahan. Ang ganda ni Maya ay nakakasilaw. Ngunit ang kanyang katalinuhan at tapang ang magsisilbing pinakamatalim na espada na tatapos sa paghahari ng mga mapang api sa pamilya Falcon sa susunod na mga oras. Hininga ng malalim si Rafael. Inaayos ang kanyang kurbata habang tinititigan ang kanyang sarili sa salamin. Handa nang harapin ang mga demonyo ng kanyang nakaraan kasama ang kanyang bagong asawa. Tara na, Maya. Oras na para ipakita sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng pangalang Falcon at kung ano ang mangyayari sa mga taong sumusubok na agawin ito sa atin. Wika ni Rafael. Hawak kamay silang lumabas ng silid. Ang kanilang mga yabag ay umaalingaw-ngaw sa koridor ng mansyon. Dala ang bigat ng isang madilim na plano at ang usbong ng isang hindi inaasahang pag-ibig sa gitna ng digmaan. Ang gabi ay bata pa.
At ang bawat hakbang nila ay patungo sa isang kaganapan na babago sa tadhana ng lahat ng taong kasangkot sa masalimuot na kwentong ito. Ang pagpasok ni Maya sa mansyon ng mga Falcon ay tila isang paglalakbay patungo sa isang kuta na gawa sa malamig na marmol at ginto. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng mga katulong na nakatingin sa kanya, habang bitbit ang kanyang iilang gamit na nakabalot lamang sa isang simpleng bag. Kahit na napapaligiran siya ng karangyaan, hindi niya mapigilang makaramdam ng panliliit dahil alam niyang hindi siya kabilang sa lugar na ito na puno ng mga lihim at puot. Ngunit tiningnan niya si Rafael at nakita ang katatagan sa mga mata nito na nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa gitna ng malawak na sala, naghihintay si Victoria Falcon na may hawak na baso ng mamahaling alak at isang mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng pagyayabang at ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ni Maya upang hanapin ang anumang butas. Alam ni Maya na ito ang babaeng naging mitsa ng pagdurusa ni Rafael. Kaya naman mas lalo niyang pinatatag ang kanyang sarili at hindi nagpatinag sa presensya nito. Ipinakilala siya ni Rafael bilang kanyang mapapangasawa ng may otoridad na hindi matatanggihan ng sinuman sa loob ng silid. Sigurado ka ba sa iyong desisyon, Rafael? Dahil mukhang kinuha mo lamang ang babaeng ito mula sa pinakamababang bahagi ng ating lipunan para inisin ako, tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na patalim na gustong sugatan ang dangal ni Maya sa harap ng mga tao. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti lamang si Maya, nang matamis at sumagot na ang pag-ibig ay hindi nakikita sa yaman kundi sa katapatan. Namutla si Victoria dahil hindi niya inaasahan na may lakas ng loob ang babaeng ito na sumagot ng direkta at may dignidad. Pumasok din si Marcos, ang kapatid ni Rafael sa ama, na may dalang mapanuyang tawa habang tinitingnan si Maya mula ulo hanggang paa nang may pambabastos. Akala niya ay madali niyang matatakot ang babaeng ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pera. Ngunit nagkamali siya dahil sanay si Maya sa mga tulad niya. Ang buhay sa kalsada ay nagturo kay Maya na ang mga taong pinakaingay ay karaniwang ang mga taong may pinakamaraming kinatatakutan sa kanilang buhay. Tumingin si Maya ng diretso sa mga mata ni Marcos, na nagpapakita na hindi siya basta-basta magpapaapi kahit na nasa loob siya ng teritoryo ng mga ito. Napansin ni Rafael ang kakaibang tapang ni Maya at ang kanyang puso ay lihim na natuwa dahil alam niyang tama ang kanyang piniling katuwang sa laban na ito. Bagaman nananatiling seryoso ang kanyang mukha, ramdam niya ang isang uri ng proteksyon na nagmumula sa presensya ni Maya na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Inutusan niya si Maya na magpahinga na muna sa kanyang silid upang maghanda para sa gaganaping malaking pagtitipon sa susunod na gabi sa kanilang mansyon. Alam ni Rafael na ang gabing iyon ang magiging simula ng katapusan ng maliligayang araw ni na Victoria at ng kanyang anak na si Marcos. Nagsimula ang paghahanda para sa malaking party, at si Maya ay sumailalim sa isang matinding transformasyon sa tulong ng mga pinakamahusay na stylist na kinuha ni Rafael para sa kanya. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, halos hindi na niya makilala ang babaeng dati ay nagtitinda lamang ng mga bulaklak sa gitna ng usok at ingay ng Quiapo. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting gown na nagpatingkad sa kanyang natural na ganda at nagbigay sa kanya ng anyo ng isang tunay na prinsesa. Ngunit sa kabila ng magarang kasuotan, ang kanyang puso ay nananatiling tapat sa kanyang pinagmulan at sa kanyang misyon na tulungan si Rafael. Kumatok si Rafael sa pinto at nang pumasok siya ay panandalian siyang natigilan sa ganda ng babaeng nasa kanyang harapan na tila isang anghel sa gitna ng kadiliman. Hindi siya makapagsalita dahil ang imahe ni Maya ay tumagos sa kanyang malamig na puso at nagbigay ng init na matagal na niyang pilit na kinakalimutan sa buhay. Inabot niya ang isang mamahaling kwintas na gawa sa mga diamante at dahan-dahang isinuot ito sa leeg ni Maya habang ramdam ang mabilis na tibok ng puso ng bawat isa. Maganda ka? Maya, higit pa sa inaasahan ko.
At sigurado akong ikaw ang magiging sentro ng atensyon ng lahat mamayang gabi. Bulong ni Rafael. Salamat, Rafael. Pero natatakot ako na baka magkamali ako at mapahiya ka sa harap ng iyong mga bisita dahil hindi ako sanay sa ganitong uri ng pamumuhay. Sagot ni Maya. Hinawakan ni Rafael ang kanyang mga balikat at tiningnan siya ng diretso sa mga mata upang iparamdam ang kanyang buong suporta at tiwala sa kakayahan ng dalaga. Sinabi niya na sapat na ang kanyang pagiging totoo at ang kanyang talino upang mapaniwala ang lahat na siya ay karapat-dawat na maging bahagi ng pamilya Falcon. Ang sandaling iyon ng pagiging mahina ni Maya ay naglapit sa kanilang dalawa. Na tila ba ang kontrata ay pansamantalang nawalan ng saysay at halaga. Nang bumaba sila sa hagdan patungo sa ballroom, ang lahat ng mata ay lumingon sa kanila at ang katahimikan ay bumalot sa buong paligid dahil sa ganda at aura nila. Si Rafael ay mukhang isang makapangyarihang hari, habang si Maya naman ay naglalakad ng may dignidad na tila ba ipinanganak siya para sa ganitong uri ng okasyon. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat tungkol sa misteryosong babae na kasama ng mailap at malamig na CEO ng Falcon Corporation na matagal nang pinapangarap ng marami. Si Victoria ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng inggit at galit habang pinagmamasdan ang tagumpay ng plano ng kanyang anak-anakan. Lumapit si Marcos sa kanila na may dalang baso ng alak at sinubukang ipahiya si Maya sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang mga natapos sa pag-aaral. Inisip niya na dahil sa kalsada lumaki si Maya, ay wala itong alam sa mga sining at kasaysayan na karaniwang pinag-uusapan sa mga ganitong uri ng elitistang pagtitipon. Ngunit nagkamali siya dahil si Maya ay mahilig magbasa ng mga lumang libro na ibinibigay sa kanya ng mga suki niya sa kalsada noong siya ay bata pa. Sumagot si Maya ng may katalinuhan na ikinagulat ng lahat. Lalo na ni Marcos na hindi makapaniwala sa lalim ng kaalaman ng babaeng kanyang minaliit. Hindi sumuko si Victoria at inutusan ng isa sa kanyang mga kaibigan na subukan ng kaalaman ni Maya sa tamang paraan ng pagkain at pag-inom ng mga mamahaling alak. Inilagay nila si Maya sa isang sitwasyon kung saan kailangan niyang pumili ng tamang baso para sa isang partikular na uri ng alak na bihira lamang makita. Kalmado lang si Maya at bago pa man siya magkamali ay nagbigay ng isang maikling kwento tungkol sa pinagmulan ng alak na iyon na natutunan niya sa isang sikat na sommelier. Ang lahat ng mga bisita ay humanga sa kanyang kaalaman at sa halip na mapahiya ay lalong naging tanyag si Maya sa paningin ng mga elitista. Napangiti si Rafael sa kanyang isipan habang nakikita ang pagkatalo ng kanyang mga kaaway sa kamay ng isang babaeng itinuturing nilang basura mula sa kalsada ng lungsod. Ramdam niya ang tagumpay ng kanyang unang hakbang sa paghihiganti at ang pakiramdam na ito ay mas matamis dahil sa tulong ng isang taong tulad ni Maya. Lumapit siya kay Maya at hinalikan ang kamay nito sa harap ng lahat bilang simbolo ng kanyang pagmamahal at paggalang na tila ba isang tunay na magkasintahan. Ang bawat kilos ni Rafael ay puno ng intensyon na ipakita sa lahat na si Maya ang kanyang pinili at wala nang makakapigil sa kanilang dalawa. Inanyayahan ni Rafael si Maya na sumayaw sa gitna ng ballroom habang tumutugtog ang isang napakagandang musika na tila nagdadala sa kanila sa ibang dimensyon ng mundo. Sa bawat pag-ikot nila, nararamdaman ni Maya ang proteksyon ng mga bisig ni Rafael at ang init ng kanyang katawan na nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan sa panganib. Tiningnan siya ni Rafael ng may paghanga. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Maya ang isang tunay na ngiti sa mga labi ng malamig na CEO. Ang ngiting iyon ay tila isang gamot sa lahat ng hapdi na nararamdaman ni Maya sa kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Habang nagsasayaw ang dalawa, nag-uusap naman si Victoria at Marcos sa isang madilim na silid tungkol sa kanilang susunod na hakbang upang sirain ang reputasyon ni Maya at Rafael. Plano nilang magpadala ng mga tauhan sa lugar na pinagmulan ni Maya upang humanap ng anumang dumi o iskandalo na maaaring gamitin laban sa kanya sa publiko. Hindi sila makapayag na isang hamak na tindera lamang ang magiging hadlang sa kanilang mga plano na makuha ang lahat ng yaman at kapangyarihan ng mga Falcon. Hahanapin natin ang kanyang kahinaan
At titiyakin ko na hihilingin niya na sana ay hindi na lamang siya ipinanganak sa mundong ito. Banta ni Victoria. Kahit na masaya ang paligid, nararamdaman ni Maya ang panganib na nagbabanta sa kanila dahil alam niya ang ugali ng mga taong tulad ni Victoria na hindi basta sumusuko. Sinabi niya kay Rafael na kailangan nilang maging mas maingat dahil tiyak na gagawa ng paraan ang kanyang pamilya upang busisihin ang kanyang nakaraan at pagkatao. Pinakalma siya ni Rafael at sinabing inasahan na niya ang hakbang na ito kaya naman naglagay na siya ng mga tauhan upang bantayan ang kanyang lola. Ang pagiging maingat ni Rafael ay nagbigay ng kapanatagan sa loob ni Maya at lalo siyang nabilib sa galing ng lalaking ito sa pagpaplano ng lahat. Natapos ang party nang may tagumpay para sa panig ni Rafael at Maya. Iniwan ang kanilang mga kaaway na puno ng pagtataka at matinding galit sa kanilang puso. Pagbalik nila sa mansyon, hinubad ni Maya ang kanyang mga diamante at bumalik sa pagiging simpleng babae. Ngunit ang kanyang pananaw sa buhay ay nagbago na. Alam niya na ang laban ay nagsisimula pa lamang at marami pang sakripisyo ang kailangan niyang gawin para sa ikatatagumpay ng kanilang binuong lihim na plano. Tiningnan niya ang natutulog na lungsod mula sa kanyang bintana at nanalangin na sana ay maging maayos ang lahat para sa kanyang pamilya sa kalsada. Kinaumagahan, muling nagharap sina Victoria at Maya sa hapagkainan para sa almusal kung saan ang tensyon ay mas lalong tumindi kaysa sa nangyaring pagtitipon noong nakaraang gabi sa ballroom. Sinubukang maliitin muli ni Victoria ang pagkain ni Maya. Ngunit mabilis na naipagtanggol ni Maya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga benepisyo ng pagiging simple. Namangha si Rafael sa katatagan ni Maya at sa kanyang kakayahan na hindi magpadaig sa mga pang-aasar ng kanyang madrasta na sanay sa mga ganitong uri ng laro. Ang bawat salita ni Maya ay puno ng katuwiran at dignidad na tila ba siya ang tunay na may-ari ng mansyon na kanilang tinitirhan. Samantala, sinimulan na ni Marcos ang pagpapadala ng mga private investigator sa Quiapo upang alamin ang bawat detalye ng buhay ni Maya bago siya makilala ni Rafael sa kalsada. Gusto niyang malaman kung sino ang kanyang mga magulang, saan siya nag-aral, at kung mayroon ba siyang mga utang o kaso sa batas na maaaring gamitin. Naniniwala si Marcos na ang bawat tao ay may itinatagong baho at ang tungkulin niya ay hanapin iyon upang wasakin ang masayang pagsasama ni Rafael at Maya. Ngunit hindi niya alam na si Rafael ay mas maaga nang nakapaglinis ng anumang bakas na maaaring magturo sa tunay na pagkakakilanlan ng kanyang magiging asawa. Dinala ni Rafael si Maya sa Falcon Corporation upang ipakita sa lahat ng mga empleyado na ang kanilang CEO ay meron ng katuwang sa pagpapatakbo ng malaking imperyo na ito. Habang naglalakad sa mga pasilyo ng kumpanya, marami ang bumabati at humahanga sa ganda at katalinuhan ni Maya na mabilis na nakakaangkop sa kapaligiran ng korporasyon. Nakita ni Maya kung gaano kabigat ang responsibilidad ni Rafael at kung bakit naging ganoon kalamig ang kanyang pakikitungo sa mga tao sa paligid niya sa loob ng opisina. Naisipan niyang dalhan ng pagkain at kape si Rafael upang kahit paano ay mabawasan ang stress na nararamdaman nito sa bawat araw. Nang pumasok si Maya sa opisina ni Rafael na may dalang ngiti, tila ba nawala ang lahat ng pagod at bigat na nararamdaman ng CEO sa loob ng mahabang oras. Ang ngiting iyon ay hindi katulad ng mga plastik na ngiti na nakikita niya sa mga business meetings. Ito ay tapat, mainit, at puno ng tunay na pagkalinga. Napansin ni Rafael na unti-unti nang nagbabago ang kanyang pananaw sa buhay dahil sa presensya ni Maya na nagpapaalala sa kanya na mayroon pang kabutihan sa mundo. Hindi man niya ito maamin sa kanyang sarili. Alam ni Rafael na ang kanyang puso ay nagsisimula nang gumaling mula sa mga sugat. Isang hindi kilalang numero ang tumawag kay Maya habang siya ay nag-iisa sa kondo, na nagbabanta na ibubunyag ang kanyang lihim kung hindi siya aalis sa tabi ni Rafael. Ang boses ay tila kay Marcos. Ngunit hindi siya sigurado dahil sa distorsyon ng tunog na ginamit upang itago ang tunay na pagkakakilanlan ng tumatawag sa telepono. Sa halip na matakot, itinala ni Maya ang oras at ang numero ng tumawag
upang maibigay ito kay Rafael at sa kanyang mga tauhan na eksperto sa ganitong uri ng teknolohiya. Alam niya na ang pagpapakita ng takot ay ang unang hakbang tungo sa pagkatalo. Kaya nanatili siyang kalmado at alerto sa bawat sandali. Nang malaman ni Rafael ang tungkol sa pagbabanta, uminit ang kanyang dugo at halos mabasag niya ang kanyang lamesa sa tindi ng galit na naramdaman niya para sa kanyang pamilya. Hindi niya mapapayagan na saktan nila ang tanging tao na nagbigay sa kanya ng kapayapaan at liwanag sa gitna ng kanyang madilim at magulong mundo ng negosyo. Agad siyang nag-utos ng mas mahigpit na seguridad para kay Maya at sinabihan ng kanyang mga tauhan na hanapin kung sino ang nasa likod ng tawag na iyon. Ang pagiging maprotekta ni Rafael ay nagpakita kung gaano nakahalaga si Maya sa kanyang buhay. Higit pa sa isang simpleng kasunduan sa papel. Upang pakalmahin ang loob ni Maya, nagyaya si Rafael na kumain sa isang simpleng karinderya sa gilid ng kalsada. Malayo sa mga mamahaling restaurant na karaniwan nilang pinupuntahan sa lungsod. Doon, naging mas bukas sila sa isa't isa at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap bago pa man dumating ang mga pagsubok na nagpabago sa kanilang mga tadhana. Nakita ni Maya ang pagiging tao ni Rafael. Ang kanyang mga takot at ang kanyang pagnanais na magkaroon ng isang pamilya na puno ng tunay na pagmamahalan at suporta. Ang gabing iyon ay naging isa sa mga pinaka-espesyal na alaala para sa kanilang dalawa na hinding-hindi nila malilimutan habang buhay. Napagtanto ni Victoria na hindi sapat ang mga simpleng pagbabanta upang paalisin si Maya. Kaya, nagpasya siyang gumamit ng mas malaking iskandalo na melibat ka ng kumpanya mismo at si Rafael. Nagplano siyang maglagay ng mga maling dokumento sa opisina ni Rafael na magpapakita na ginagamit niya ang pera ng kumpanya upang suportahan ang pamilya ni Maya sa lihim na paraan. Naniniwala siya na kapag nalaman ito ng board of directors, mawawalan ng tiwala ang lahat kay Rafael at mapipilitan siyang bumaba sa kanyang posisyon bilang CEO. Ang kasamaan ni Victoria ay walang hangganan. Lalo na't nakikita niyang unti-unti nang nawawala ang kanyang kontrol sa yaman ng mga Falcon. Habang naghahanda sila para sa susunod na araw, ramdam ni na Rafael at Maya ang bigat ng mga ulap na nagbabadyang magdala ng isang malakas na bagyo sa kanilang mga buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng panganib, magkahawak kamay silang tumitingin sa hinaharap nang may paninindigan na hinding-hindi sila magpapatalo sa anumang uri ng kasamaan o panlilinlang. Ang pagmamahalan na nagsimula sa isang kasunduan ay unti-unti nang nagiging tunay na sandata na magliligtas sa kanila mula sa kapahamakan na dulot ng mga taong may maitim na balak. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nangako sila sa isa't isa, nalalaban hanggang sa dulo ng kanilang huling hininga. Nagising si Rafael na may mabigat na pakiramdam habang iniisip ang mga suliraning kinakaharap ng Falcon Corporation sa gitna ng matinding kompetisyon sa merkado. Alam niya na si Marcos ay gumagawa ng mga hakbang upang sirain ang kanyang reputasyon sa pamamagitan ng pag-antala sa mga kargamento ng mga hilaw na materyales para sa kanilang pinakabagong proyekto. Ang bawat sandali ng pagkaantala ay nangangahulugan ng milyon-milyong pisong pagkalugi at pagkasira ng tiwala ng mga mamumuhunan na matagal na niyang pinangangalagaan ng buong ingat at talino sa loob ng maraming taon. Pumasok si Maya sa opisina ni Rafael na may dalang mainit na kape at isang masayang ngiti na tila nagbibigay ng liwanag sa madilim na silid. Napansin niya agad ang pagkunot ng noo ni Rafael habang nakatingin sa mga graph at numero sa screen ng kanyang computer na tila ba may malaking digmaan. Mukhang masyadong mabigat ang iniisip mo ngayon. Baka makatulong ang isang tasa ng kape at kaunting pahinga para gumaan ang iyong pakiramdam. Malambing na wika ni Maya sa kanya habang inilalapag ang tasa sa mesa. Tumingin si Rafael kay Maya at sa unang pagkakataon ay hindi niya ipinagtabuyan ang pag-aalala nito. Sa halip ay ipinaliwanag niya ang gulo sa supply chain. Sinabi niya na hinarang ng mga tauhan ni Marcos ang pangunahing distributor ng semento at bakal. Kaya naman nakatigil ang konstruksyon ng kanilang pinakamalaking mall sa lungsod.
Ang ganitong uri ng sabotahe ay karaniwan sa mundo ng korporasyon. Ngunit ang bilis ng pagkilos ng kanyang mga kaaway ay sadyang nakakabahala at tila planadong mabuti para pabagsakin siya. Nakinig ng mabuti si Maya at pagkatapos ay tumawa ng bahagya. Naikinagulat ni Rafael dahil sa seryosong sitwasyon na kanilang pinag-uusapan sa loob ng opisina. Alam mo, Rafael? Nangyayari rin iyan sa palengke kapag may isang malaking supplier na gustong kontrolin ang presyo ng mga bulaklak sa buong Quiapo. Simulang kwento ni Maya. Sinabi niya na ang ginagawa nila ay hindi ang makipag-away sa malaking supplier, kundi ang humanap ng maraming maliliit na magsasaka mula sa iba't ibang probinsya upang punan ang pangangailangan. Nagliwanag ang mukha ni Rafael nang mapagtanto ang punto ni Maya. Maaari siyang kumuha ng materyales mula sa maliliit na lokal na kumpanya sa halip na umasa sa distributor. Sa ganitong paraan, hindi lamang niya malulusutan ang blockade ni Marcos, kundi makakatulong pa siya sa paglago ng mga lokal na negosyo na madalas balewalain. Agad siyang tumawag sa kanyang mga tauhan upang simulan ang pakikipag-ugnayan sa mga subcontractors sa paligid ng lungsod at sa mga karatig na lalawigan upang makuha ang mga supply. Hindi ko akalain na ang isang simpleng tindera ng bulaklak ang magbibigay sa akin ng solusyon sa isang problema na hindi makita ng aking mga board members. Wika ni Rafael. Tumayo siya at lumapit kay Maya. Hinawakan ang kamay nito ng may pasasalamat habang nararamdaman ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao sa oras na iyon. Ang talino ni Maya ay hindi nagmula sa mga mamahaling paaralan, kundi sa paaralan ng buhay kung saan ang bawat pagkakamali ay may katumbas na mahalagang aral. Samantala, sa kabilang panig ng kumpanya, galit na galit si Victoria nang malaman na nagpapatuloy ang konstruksyon sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap na harangan ang lahat ng materyales. Hindi niya maisip kung paano nalaman ni Rafael ang tungkol sa mga maliliit na suppliers na ito dahil matagal na nilang kontrolado ang lahat ng malalaking kontrata. Sinisi niya si Marcos sa pagiging pabaya at inutusan itong maghanap ng iba pang butas sa sistema ni Rafael upang matiyak na hindi ito magtatagumpay sa huli. Gabi na nang matapos ang trabaho sa opisina, at niyaya ni Rafael si Maya na maglakad-lakad muna sa hardin ng mansyon upang makalanghap ng sariwang hangin at makapagpahinga. Habang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, napansin ni Rafael ang ganda ng nagniningning na mga bituin na tila sumasabay sa masayang tibok ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong kapayapaan sa loob ng kanyang sariling tahanan. Isang bagay na akala niya ay imposibleng mangyari dahil sa kanyang puot. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito para sa akin, Maya? Gayong alam mo naman na ito ay isa lamang negosyo at kasunduan sa papel, tanong ni Rafael. Huminto si Maya sa paglalakad at tumingin sa kanya ng may katapatan. Sinabing nakikita niya ang kabutihan sa likod ng kanyang maskara ng pagiging matapang at malamig. Naniniwala si Maya na ang bawat tao ay karapat-dapat na makaranas ng pagmamahal at suporta. Lalo na ang mga taong nakaranas ng matitinding sakit sa kanilang nakaraan. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Rafael at nagparamdam sa kanya na hindi na siya mag-isa sa pakikipaglaban sa mga demonyo ng kanyang pamilya at kumpanya. Niyakap niya si Maya ng mahigpit. Tila ba natatakot na baka mawala ito sa kanyang tabi kung bibitawan niya kahit sandali ang kanyang pagkakahawak sa dalaga. Sa yakap na iyon, tila natunaw ang lahat ng yelo sa puso ni Rafael at pinalitan ito ng isang nagniningas na apoy ng pag-asa at panibagong lakas. Kinabukasan, sa harap ng Board of Directors, ipinakita ni Rafael ang matagumpay na pag-usad ng proyekto at ang mga bagong pakikipagtulungan na ginawa niya sa mga lokal na negosyo ng bansa. Ang lahat ng mga miyembro ng board ay humanga sa kanyang diskarte at muling nakuha ni Rafael ang kanilang buong tiwala na kanina lamang ay medyo nag-aalinlangan pa. Si Marcos na naroon din sa pulong ay hindi makapagsalita sa tindi ng hiya at inggit habang nakikita ang masigabong palakpakan ng lahat para sa kanyang kapatid.
Dahil sa tagumpay na ito, nagpasya si Rafael na bigyan si Maya ng isang espesyal na sorpresa bilang pasasalamat sa tulong na ibinigay nito sa kanya sa oras ng kagipitan. Dinala niya ito sa isang sikat na jewelry store at pinapili ng anumang nais nito. Ngunit tumanggi si Maya at sinabing sapat na ang kape at kwentuhan. Namangha si Rafael sa pagiging mapagkumbaba ni Maya. Kaya naman siya na mismo ang pumili ng isang simpleng bracelet na may nakaukit na pangalan nila bilang tanda ng kanilang alyansa. Habang nagdiriwang ang dalawa, nakatanggap si Marcos ng isang report mula sa kanyang private investigator tungkol sa nakaraang utang ng pamilya ni Maya sa isang masamang tao sa Quiapo. Ang impormasyong ito ang gagamitin ni Marcos upang i-blackmail si Maya at pilitin itong magtaksil kay Rafael sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kumpidensyal na dokumento ng kumpanya. Ngumiti si Marcos nang may kasamaan habang iniisip ang gagawin niyang pagwasak sa tiwala ni Rafael sa tanging babaeng nagbukas ng kanyang puso sa loob ng mahabang panahon. Nang makauwi sila sa mansyon, napansin ni Rafael na tila may malalim na iniisip si Maya at hindi ito mapakali habang kumakain sila ng hapunan kasama ang buong pamilya. Sinubukan niyang tanungin si Maya kung may problema ba. Ngunit umiwas ang dalaga at sinabing pagod lamang siya dahil sa dami ng mga ginawa nila sa opisina. Hindi alam ni Rafael na nakatanggap na si Maya ng isang mensahe mula kay Marcos na nagpapakita ng larawan ng kanyang lola na tila binabantayan ng mga armadong lalaki. Sa loob ng kanyang silid, umiiyak si Maya habang hawak ang kanyang cellphone at iniisip kung paano niya protektahan ang kanyang pamilya nang hindi sinisira ang tiwala ni Rafael. Alam niya na kung susunod siya sa utos ni Marcos, ay mawawala ang lahat ng pinaghirapan nila ni Rafael. Ngunit kung hindi naman, ay manganganib ang buhay ng lola. Ito ang pinakamahirap na pagsubok na kinakaharap niya, kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng kanyang pamilya at ng lalaking unti-unti na niyang minamahal ng tunay. Hindi nakatulog si Rafael sa kabilang silid dahil nararamdaman niya ang bigat sa puso ni Maya na tila ba sumisigaw ng tulong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Alam ni Rafael na may hindi sinasabi si Maya. Kaya naman inutusan niya ang kanyang sariling security team na doblehin ang pagbabantay sa paligid ng tirahan ng lola. Kahit na hindi pa siya sigurado sa tunay na nangyayari. Handa si Rafael na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang matiyak na walang masamang mangyayari sa mga mahal ni Maya. Kinaumagahan, palihim na nagkita sina Maya at Marcos sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod upang pag-usapan ang mga kondisyon ng kanilang kasunduan para sa kaligtasan ng lola. Inutusan ni Marcos si Maya na kuhanin ang password ng main server ng Falcon Corporation upang makuha nila ang lahat ng mga blueprint ng mga susunod pang proyekto. Sa kabila ng takot, nagpakita ng katatagan si Maya at sinabing kailangan muna niyang makita ang kanyang lola na ligtas bago niya ibigay ang hinihingi ng masamang lalaki. Lingid sa kaalaman ni Marcos, mayroong tracking device na inilagay si Rafael sa bracelet na ibinigay niya kay Maya dahil sa kanyang pagdududa sa kinikilos ng dalaga noong gabi. Agad na nalaman ni Rafael ang lokasyon ni Maya at mabilis siyang nagtungo roon kasama ang mga pulis at ang kanyang mga tapat na tauhan para sa isang operasyon. Sa bawat segundo ng pagmamaneho, ang tanging dalangin ni Rafael ay makarating siya sa tamang oras upang iligtas ang babaeng naging dahilan ng kanyang muling pagngiti. Nang dumating si Rafael sa bodega, nakita niya si Maya na matapang na nakikipagharap kay Marcos habang hawak-hawak nito ang isang peking dokumento na ginawa niya upang linlangin ang kaaway. Nabigla si Marcos sa biglaang pagpasok ng mga pulis at sa galit na mukha ni Rafael na tila ba handang pumatay upang protektahan ang kanyang asawa sa panganib. Sa gitna ng gulo, nagawa ni Rafael na hilahin si Maya palayo sa panganib, habang ang mga tauhan ni Marcos ay mabilis na dinakip ng mga awtoridad. Nang maging ligtas na ang lahat, humingi ng tawad si Maya kay Rafael habang humihikbi dahil sa takot na baka magalit ang CEO sa kanyang paglihim tungkol sa blackmail. Ngunit, sa halip na magalit,
Niyakap lamang siya ni Rafael ng mas mahigpit at sinabing naiintindihan niya ang kanyang ginawa para sa kanyang pamilya sa kalsada. Ang karanasang ito ay lalong nagpatibay sa kanilang samahan at nagpakita na wala ng anumang lihim ang makakasira sa pundasyon ng tiwala na kanilang binuo sa gitna ng digmaan. Dinala ni Rafael ang lola ni Maya sa isang ligtas na ospital na pagmamay-ari ng kanyang kumpanya upang doon ito magpagaling at malayo sa anumang banta ng mga kaaway. Labis ang pasasalamat ni Maya kay Rafael at nangako siya na hinding-hindi na muling maglilihim kahit na anong mangyari sa kanilang dalawa sa hinaharap na mga araw. Ang ngiti ni Maya ay bumalik ng mas maliwanag pa sa dati. At sa pagkakataong ito, alam ni Rafael na ang ngiting iyon ay para lamang sa kanya at wala ng iba. Habang nagpapahinga sila sa mansyon, napagtanto ni Rafael na ang kanyang paghihiganti ay hindi na tungkol sa pagwasak sa iba, kundi tungkol sa pagbuo ng isang masayang buhay kasama si Maya. Ang puot na dati ay bumabalot sa kanyang puso ay unti-unti nang napapalitan ng pag-ibig at malasakit na hindi niya akalaing mararamdaman niya muli pagkatapos ng maraming taon. Ang bawat tawa at kwento ni Maya ay nagsisilbing gamot sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa, na nagpapatunay na ang pag-ibig ang pinakamabisang sandata sa lahat ng uri ng laban. Natapos ang kabanata na ang dalawa ay magkasamang nanonood ng paglubog ng araw. Handa nang harapin ang anumang bagyo na darating sa kanilang buhay ng may buong katapangan. Alam nilang dalawa na marami pang pagsubok ang darating mula kay Victoria. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sila natatakot dahil mayroon na silang isa't isa na magkakampi. Ang digmaan sa Falcon Corporation ay nagpapatuloy. Ngunit ang kapayapaan sa kanilang mga puso ay tila nakamit na nila sa piling ng bawat isa sa gabing iyon ng tagumpay at pag-ibig. Habang mahimbing na natutulog ang lola ni Maya sa loob ng malinis na silid ng ospital, nanatiling nakatayo si Rafael sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga maliliit na hiyas sa kalawakan. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungan tungkol sa kung paano nagbago ang kanyang buhay sa loob ng napakaikling panahon simula nang makilala niya ang matapang na tindera mula sa madilim na kalsada ng Quiapo. Ramdam niya ang isang uri ng responsibilidad na hindi lamang basta nakasulat sa isang kontrata kundi nagmumula sa kailaliman ng kanyang puso. Lumapit si Maya sa kanya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga hakbang ay halos hindi marinig sa ibabaw ng makintab na sahig ng ospital na pagmamay-ari ng pamilya Falcon. Nakita niya ang pagod sa mga balikat ni Rafael at ang bigat ng mundong dinadala nito sa kabila ng lahat ng tagumpay na nakamit nila laban sa masamang balak ni na Victoria at Marcos kamakailan lamang. Hinawakan niya ang braso ng lalaki upang iparamdam na naroon siya para makinig at hindi na ito kailangang mag-isa sa pagharap sa mga nakakatakot na alaala ng kanyang nakaraan. Nagsimulang magsalita si Rafael sa isang mahinang boses na puno ng pait. Ibinabahagi ang kwento ng kanyang ina na si Elena, na isang mapagmahal na babae ngunit pinahirapan ng malupit na sistema ng pamilya Falcon. Ikinuwento niya kung paano pumasok si Victoria sa kanilang buhay bilang isang sekretarya na unti-unting lumandi sa kanyang ama hanggang sa tuluyan nitong masira ang pagsasama ng kanyang mga magulang sa loob ng mansyon. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang sugat na muling bumubukas. Nagpapakita ng matinding sakit na matagal na niyang itinatago sa likod ng maskara. Nakita ko kung paano dahan-dahang nawalan ng gana sa buhay ang aking ina habang pinapanood ang aking ama na mas pinapabura ng luho at kasinungalingan ni Victoria kaysa sa aming dalawa. Bulong ni Rafael. Sinabi niya na ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi isang aksidente kundi bunga ng matinding depresyon at pagpapabaya na sadyang ginawa ng kanyang madrasta upang makuha ang buong kontrol sa yaman. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Maya ang isang sugatang kaluluwa na naghahanap ng katarungan at kapayapaan sa gitna ng isang napakalupit na mundo. Hinawakan ni Maya ang mukha ni Rafael at pinunasan ang isang luhang hindi na nito napigilang lumabas sa gitna ng kadiliman ng silid ng ospital na iyon.
Sinabi niya kay Rafael na ang kanyang ina ay tiyak na ipinagmamalaki siya dahil sa kabila ng lahat ng puot ay nanatili siyang isang taong may prinsipyo at kakayahang magmahal ng tapat. Ang pag-unawa ni Maya ay nagsilbing isang mainit na kumot sa giniginaw na puso ni Rafael, na nagbibigay sa kanya ng lakas na harapin ang mga darating pang-unos na dulot ng kanyang mga kaaway. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina, galit na binabagsak ni Victoria ang mga kagamitan dahil sa kabiguan ni Marcos na makuha ang mga kumpidensyal na dokumento mula kay Maya. Hindi niya akalain na ang isang hamak na tindera ay magkakaroon ng sapat na talino upang linlangin ang kanyang anak at makipagtulungan ng lihim kay Rafael para sa kanilang ikabubuti. Ngunit sa halip na sumuko, isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na titiyak na mawawasak ang reputasyon ni Maya sa buong bansa. Inutusan ni Victoria ang kanyang mga tauhan na busisihin ang bawat sulok ng buhay ni Maya. Partikular na ang anumang legal na dokumento na magpapatunay na ang kanilang kasal ni Rafael ay isang malaking kasinungalingan lamang. Naniniwala siya na kapag napatunayan niyang peke ang kanilang relasyon, mawawalan ng bisa ang lahat ng mga desisyong ginawa ni Rafael sa kumpanya dahil sa paglabag sa mga moral na polisiya ng korporasyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan habang iniisip ang sandali na makikita niyang nagmamakaawa si Rafael sa kanyang mga paa. Samantala, habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging malalim ang pagkakakilala ni na Rafael at Maya sa isa't isa sa loob at labas ng kumpanya. Nagsimulang dalhin ni Rafael si Maya sa mga lugar na malapit sa kanyang puso. Tulad ng isang maliit na bahay sa tabing dagat, kung saan siya madalas pumunta noong bata pa siya kasama ang kanyang ina. Doon, naramdaman ni Maya ang tunay na Rafael. Ang lalaking mahilig sa sining at nagnanais ng isang simpleng buhay na malayo sa ingay at gulo ng mundo ng malalaking negosyo. Naghanda si Maya ng isang simpleng hapunan para kay Rafael sa dalampasigan. Gamit ang mga sangkap na natutunan niyang lutuin mula sa kanyang lola sa kalsada ng Quiapo. Habang kumakain sila sa ilalim ng mga bituin, nagkwento si Maya tungkol sa kanyang mga pangarap na makapagtayo ng isang pundasyon para sa mga batang lansangan upang hindi nila maranasan ang hirap na kanyang pinagdaanan. Napansin ni Rafael ang ningning sa mga mata ni Maya habang nagsasalita ito tungkol sa pagtulong sa iba. Isang katangian na lalong nagpaibig sa kanya sa dalagang ito. Ngayon ko lang nalaman na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bank account kundi sa mga taong nagbibigay sa iyo ng dahilan upang gumising ng may ngiti sa bawat umaga. Wika ni Rafael. Inamin niya kay Maya na bago ito dumating, ang kanyang buhay ay tila isang mahabang gabi na walang katapusan. Ngunit dahil sa nars ng dalaga, ay natutunan niyang makita muli ang kagandahan ng bukang liwayway. Ang kanilang mga puso ay tila tumitibok na sa iisang ritmo. Isang himig ng pag-ibig na nabuo sa gitna ng mga pagsubok. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, biglang nakatanggap si Rafael ng isang tawag mula kay Leo, na nagsasabing may mga dokumentong kumakalat sa internet tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Maya at sa kanilang peking kasunduan. Ang balita ay mabilis na naging viral at nagsimulang magdulot ng kaguluhan sa stock market, na nagpapababa sa halaga ng mga shares ng Falcon Corporation sa loob lamang ng ilang minuto. Alam ni Rafael na ito na ang hinihintay na pagkakataon ni na Victoria at Marcos upang tuluyan siyang patalsikin sa kanyang posisyon sa kumpanya. Agad na bumalik sina Rafael at Maya sa Maynila upang harapin ang krisis na ito ng magkasama at hindi naghihiwalay kahit anong mangyari sa kanilang dalawa sa harap ng publiko. Sa loob ng sasakyan, ramdam ni Maya ang kaba ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Dahil alam niyang kailangan siya ni Rafael bilang kanyang sandigan sa oras na ito ng matinding pagsubok. Nangako sila sa isa't isa na kahit anong mangyari sa board meeting ay hinding-hindi sila bibitaw sa kanilang nabuong pagmamahalan at katapatan sa bawat isa. Nang makarating sila sa Falcon Tower, sinalubong sila ng mga mamamahayag na nagtatanong tungkol sa katotohanan ng kanilang relasyon at kung totoo bang ginamit lamang nila ang isa't isa para sa interes.
Protektadong inalalaya ni Rafael si Maya sa gitna ng nagkakagulong mga tao na nagpapakita ng kanyang pagiging tunay na lalaki na handang itaya ang lahat para sa kanyang minamahal na babae. Sa loob ng elevator, tiningnan nila ang isa't isa at ngumiti. Isang tahimik na pangako na lalaban sila hanggang sa huling sandali ng digmaang ito. Sa loob ng boardroom, naghihintay na si Victoria kasama ang lahat ng mga miyembro ng board na may dalang mga seryosong mukha at mga katanungang humihingi ng katarungan at paliwanag. Ipinakita ni Victoria ang isang kopya ng kontratang pinirmahan ni Rafael at Maya noong gabing iyon sa kalsada, na nakuha ng kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng panunuhol at pagnanakaw. Inakusahan niya si Rafael ng panloloko sa kumpanya at sa mga shareholders, na isang mabigat na kasalanan na maaaring magresulta sa kanyang agarang pagpapatalsik sa pwesto bilang pinuno. Tumayo si Rafael ng may buong dignidad at hinarap ang lahat ng mga miyembro ng board ng walang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata at boses. Sinabi niya na bagaman nagsimula ang kanilang relasyon sa isang kasunduan, ang kanyang pagmamahal kay Maya ay naging tunay at ito ang nagbigay sa kanya ng sapat na katuwiran upang maging isang mas mabuting pinuno. Ipinaliwanag niya na ang tunay na panloloko ay ang ginagawa ni Victoria na paggamit ng kumpanya para sa kanyang pansariling kasakiman at paghihiganti sa kanyang sariling pamilya. Nagulat ang lahat nang biglang magsalita si Maya at ilabas ang isang recording ng pag-uusap ni Victoria at Marcos tungkol sa kanilang mga ilegal na transaksyon sa mga nakaraang taon sa loob ng kumpanya. Nakuha ni Maya ang recording na ito noong siya ay bihag pa ni Marcos, gamit ang isang nakatagong device na ibinigay sa kanya ni Rafael bilang bahagi ng kanilang seguridad. Ang boses ni Victoria na umaamin sa kanyang mga kasalanan ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom, na nagdulot ng matinding gulat at pagkasuklam mula sa mga miyembro ng board. Hindi makapagsalita si Victoria sa tindi ng hiyang kanyang naramdaman habang nakikita ang mga miyembro ng board na nagsisimulang bumaling laban sa kanya dahil sa kanyang sariling pag-amin sa krimen. Ang kanyang plano na wasakin si Rafael ay naging mitsa ng kanyang sariling pagbagsak. Isang patunay na ang kasamaan ay palaging may katapat na kabutihan sa huli ng bawat kwento. Nakita ni Marcos na wala na silang kawala kaya sinubukan niyang tumakas ngunit agad siyang hinarang ng mga security guard ni Rafael sa pinto. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling magkahawak ang kamay ni Rafael at Maya, na nagpapakita na ang kanilang pagkakaisa ay mas matibay pa sa anumang eskandalo o kasinungalingan na ibabato sa kanila ng mundo. Ang Board of Directors ay nagpasya na magsagawa ng isang masusing investigasyon laban kay Victoria at Marcos, habang pansamantala silang sinususpinde sa lahat ng kanilang mga tungkulin at karapatan sa Falcon Corporation. Ito ang unang malaking tagumpay ni Rafael sa pagkamit ng katarungan para sa kanyang ina na matagal na niyang pinapangarap. Pagkatapos ng board meeting, dinala ni Rafael si Maya sa kanyang opisina at doon ay muli silang nagyakap ng mahigpit. Ramdam ang ginhawa sa kanilang mga puso pagkatapos ng mahabang laban. Sinabi ni Rafael na hinding-hindi niya hahayaan na mawala si Maya sa kanyang buhay dahil ito ang nagturo sa kanya kung paano mabuhay ng may tunay na kahulugan at pag-asa. Ang ngiti ni Maya ay tila isang gamot sa lahat ng pagod ni Rafael, na nagpapatunay na ang pag-ibig ang pinakamahalagang tagumpay na maaari nating makamit. Gayunpaman, alam ni Rafael na hindi pa tapos ang laban dahil tiyak nagagawa pa ng huling hakbang si Victoria upang makaganti bago siya tuluyang makulong sa mga kasalanang kanyang nagawa. Nag-utos siya ng mas mahigpit na pagbabantay sa kanilang paligid at sa ospital kung saan naroon ang lola ni Maya upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mahal nila. Ang gabi ay naging saksi sa kanilang determinasyon na protektahan ang isa't isa, habang ang mga bituin sa langit ay tila nagbibigay ng basbas sa kanilang dakilang pag-iibigan sa loob ng kanilang mga puso. Alam ni Rafael at Maya na ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom dahil sa kanilang pagmamahala na higit pa sa anumang kontrata. Ang bawat pagsubok na kanilang hinarap
ay nagsilbing pundasyon ng isang relasyon na puno ng tiwala, respeto, at tunay na malasakit na hinding-hindi matitibag ng anumang bagyo ng buhay. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, handa na silang harapin ang mga huling yugto ng kanilang pakikipagtunggali para sa isang mas maliwanag at masayang kinabukasan. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga sila sa mansyon, isang misteryosong pakete ang dumating para kay Maya na walang pangalan ang nagpadala, ngunit mayroon itong isang kakaibang amoy ng mga bulaklak mula sa kalsada. Nang buksan nila ito, nakita nila ang isang lumang litrato ni Maya kasama ang kanyang mga magulang na matagal na niyang hinahanap simula nang siya ay nawalay sa kanila noong bata pa. Ang litratong ito ay isang pahiwatig na mayroon pang mas malalim na lihim sa pagkatao ni Maya na maaaring magbago sa tadhana ng lahat ng mga Falcon. Tumingin si Rafael kay Maya nang may pagtataka at pag-aalala. Nangangako na tutulungan niya itong mahanap ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan at sa mga taong nasa likod ng kanyang pagkawala. Alam nilang dalawa na ang kwentong ito ay malayo pa sa katapusan at marami pang mga kabanata ang kailangan nilang sulatin nang magkasama sa gitna ng digmaan at pag-ibig. Sa bawat tibok ng kanilang puso, naroon ang pangako ng isang walang hanggang pagsasama na hinding-hindi mabubura ng anumang sakit o pait ng nakaraan sa kanilang buhay. Nakaupo si Victoria Falcon sa kanyang silid-aralan habang mahigpit na hawak ang mga peking dokumento para sa proyektong Emerald Horizon na isang malaking bitag. Ang proyektong ito ay idinisenyo bilang isang labirinto ng mga legal na patibong na naglalayong baligtarin si Rafael sa mga kaso ng malaking pandarambong at pagnanakaw ng pondo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasamaan habang iniisip ang kanyang anak-anakan sa likod ng rehas at mawawalan ng dangal sa harap ng buong mundo. Ito ang kanyang pinakahuling obra ng panlilinlang upang burahin ang alaala ng ina ni Rafael sa kumpanyang kanilang pinaghirapan. Habang abala si Rafael sa kumpanya, isang pangkat na mga armadong lalaki ang mabilis na pumasok sa kondo kung saan pansamantalang nananatili si Maya para sa kanyang kaligtasan. Sa kabila ng mahigpit na seguridad, nagawa nilang pasukin ang gusali gamit ang mga peking access cards na ibinigay ni Marcos mula sa kumpidensyal na file ng kumpanya. Hindi nakapanlaban ng maayos si Maya nang itutok sa kanya ang isang baril at pilit siyang isinakay sa isang van na walang plaka na naghihintay sa labas. Dinala siya sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod kung saan balak siyang gamitin bilang pain laban kay Rafael. Samantala, sa loob ng Falcon Corporation, dumating ang mga opisyal ng gobyerno na may dalang warrant upang busisihin ang mga opisina ni Rafael dahil sa seryosong akusasyon. Nagulat ang mga empleyado habang pinapanood ang kanilang CEO na nananatiling kalmado sa harap ng mga awtoridad sa kabila ng napakalaking krisis na kinakaharap ng kumpanya. Alam ni Rafael na ito ang huling baraha ni Victoria at Marcos. Kaya agad niyang tinawagan ang kanyang mga abogado upang ihanda ang lahat ng mga katuwiran at dokumento. Ngunit ang kanyang mundo ay biglang gumuho nang makatanggap siya ng isang video message sa kanyang personal na telepono. Sa video ay makikita si Maya na nakagapos sa isang upuan sa gitna ng madilim na silid habang nakatutok ang isang patalim sa kanyang leeg. Ang boses ni Marcos ay umalingaw-ngaw sa background. Inuutusan si Rafael na pirmahan ang lahat ng mga dokumento ng pagbibitiw at paglilipat ng mga shares sa loob ng isang oras. Kung hindi siya susunod, tinitiyak ni Marcos na hindi na muling makikita ni Rafael ang nars ng kanyang buhay na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang malamig na galit ni Rafael ay umabot sa sukdulan habang pinapanood ang kalagayan ng babaeng mahal niya sa kamay ng mga kaaway. Sa loob ng bodega, hindi nagpakita ng takot si Maya kahit na nakagapos siya at napapaligiran ng mga lalaking mukhang handang pumatay para sa pera ni Victoria. Gamit ang kanyang karanasan sa kalsada, dahan-dahan niyang pinapakiramdaman ang bawat galaw ng mga guwardya at naghahanap ng pagkakataon upang makakuha ng anumang mahalagang impormasyon. Napansin niya ang isang bag sa sulok na naglalaman ng mga orihinal na dokumento na magpapatunay na si Marcos ang tunay na mastermind sa likod ng Ghost Project.
Ito ang kanyang tanging paraan upang iligtas hindi lamang ang kanyang buhay kundi pati na rin ang karera ni Rafael sa kumpanya. Sa halip na sumunod agad sa utos ni Marcos. Mabilis na tinipon ni Rafael ang kanyang mga tapat na tauhan at mga eksperto sa teknolohiya upang matunton ang pinagmulan ng video. Ginagamit niya ang tracking device na lihim na nakakabit sa bracelet ni Maya na muling naging aktibo nang pumasok sila sa signal range ng tore ng kumpanya. Alam ni Rafael na kailangan niya ng isang mabilis at tumpak na operasyon upang hindi manganib ang buhay ni Maya habang sinusubukan niyang linisin ang kanyang pangalan. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga patalim habang pinaplano ang bawat detalye ng kanyang mapanganib na pagsalakay. Habang nagtatalo ang dalawang guwardya sa labas ng silid. Nagawa ni Maya na abutin ang isang maliit na piraso ng basag na bote sa sahig upang simulan ang pagputol sa kanyang mga tali. Bawat sentimetro ng paggalaw ay puno ng hapdi at hirap. Ngunit ang imahe ng mukha ni Rafael at ang kanyang lola ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Narinig niya ang pag-uusap ng mga lalaki tungkol sa kung paano sila babayaran ni Victoria kapag natapos na ang trabaho at napatay na si Rafael. Nalaman ni Maya na wala talagang balak ang mag-ina na hayaan silang mabuhay kahit na sumunod pa ang CEO sa kanilang mga gusto. Narating ni Rafael ang lokasyon ng bodega kasama ang kanyang team ng mga security experts habang suot ang mga tactical gear para sa isang mabilisang pagsalakay sa dilim. Tahimik silang gumagalaw sa paligid ng gusali. Pinapatay ang mga ilaw at pinuputol ang lahat ng mga linya ng komunikasyon upang hindi makatawag ng backup ang mga tauhan ni Marcos. Ramdam ni Rafael ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matalas at nakatuon sa layuning iligtas ang kaisa-isang babaeng nagparamdam sa kanya ng pag-ibig. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon na wakasan ang kasamaan ng kanyang pamilya sa gabing ito. Sa loob ng silid, nagtagumpay si Maya na makawala sa kanyang mga gapos at dahan-dahang gumapang patungo sa bag na naglalaman ng mga lihim na dokumento ni Victoria at Marcos. Sa loob nito, ay nakita niya ang mga resibo ng panunuhol sa mga opisyal ng gobyerno at ang mga pirma na magpapatunay sa kanilang sabuatan laban sa kumpanya at kay Rafael. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone na itinago niya sa loob ng kanyang damit at kinuna ng litrato ang bawat pahina bago muling makuha ng mga tauhan. Alam ni Maya na ito ang kanyang pinakamahalagang kontribusyon para sa kalayaan at tagumpay ng lalaking nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Biglang yumanig ang buong gusali sa tindi ng pagsabog ng mga flashbang na ginamit ng team ni Rafael upang lituhin ang mga guwardya sa loob ng madilim na bodega. Mabilis na pumasok ang mga tauhan ni Rafael habang nagpapalitan ng putok sa mga armadong lalaki na ngayon ay nagkakagulo na sa tindi ng takot at kalituhan. Sa gitna ng usok at ingay, ang tanging hinahanap ni Rafael ay ang boses ni Maya na tumatawag sa kanyang pangalan mula sa isang saradong silid sa dulo ng koridor. Ang bawat segundo ay tila isang oras habang sinusubukan niyang labanan ang bawat balakid na humaharang sa kanyang daraanan patungo sa dalaga. Nagawa ni Rafael na sipain ang pinto ng silid kung saan naroon si Maya at agad siyang sinalubong ng isang mahigpit na yakap mula sa babaeng akala niya ay mawawala na sa kanya. Sa kabila ng mga sugat sa kanyang mga kamay. Nakita ni Rafael ang ningning ng tagumpay sa mga mata ni Maya, habang ipinapakita nito ang nakuha niyang mga ebidensya. Hindi nila inaksaya ang bawat sandali at agad silang lumabas ng gusali habang ang mga pulis ay nagsisimula ng dumating upang arestuhin ang lahat ng mga tauhan ni Marcos. Ramdam ni Rafael ang labis na ginhawa habang hawak-hawak ang kamay ni Maya sa gitna ng malamig na hangin ng gabi. Nakita ni Marcos mula sa malayo ang pagdating ng mga awtoridad kaya sinubukan niyang tumakas gamit ang isang motorsiklo. Ngunit agad siyang naharang ng sasakyan ni Rafael sa gitna ng daan. Nagkaroon ng maikling habulan at tensyon hanggang sa mawalan ng balanse si Marcos at sumemplang sa gilid ng bangketa habang pilit na kinukuha ang kanyang baril sa bewang. Ngunit bago pa man siya makaputok, napalibutan na siya ng mga pulis na may dalang mga armas na nakatutok sa kanya. Hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak sa batas. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa habang pinapatungan siya ng mga posas sa kanyang mga kamay.
Dinala ni Rafael ang lahat ng mga dokumentong nakuha ni Maya sa mga opisyal na nag-iimbestiga sa kanya upang patunayan na siya ay biktima lamang ng isang malaking frame-up operation. Ang mga ebidensya ay napakalinaw at hindi matatawaran. Kaya agad na binawi ng mga awtoridad ang warrant laban kay Rafael at ibinaling ang lahat ng kaso kina Victoria at Marcos. Sa loob lamang ng ilang oras, ang sitwasyon ay tuluyang nabaligtad at ang mga dating nag-aakusa ay sila na ngayong hinahabol ng katarungan sa buong bansa. Napangiti si Rafael habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng mga plano ng kanyang madrasta na akala ay mananalo sa huling yugto ng laban. Bumalik sina Rafael at Maya sa mansyon nang may panibagong lakas at determinasyon na tapusin ang lahat ng mga natitirang suliranin sa pamilya Falcon bago ang malaking board meeting. Alam ni Rafael na si Victoria ay hindi pa sumusuko at tiyak na gagamit ito ng kanyang mga huling koneksyon upang makaiwas sa kulungan sa anumang paraan na posible. Ngunit sa tulong ni Maya at ng mga bagong ebidensyang hawak nila, handa na silang harapin ang reyna ng kadiliman sa loob ng sarili nitong palasyo na gawa sa kasinungalingan. Ang bawat hakbang nila patungo sa loob ng mansyon ay puno ng awtoridad na nagpapakita ng kanilang pagiging tunay na mga nagwagi sa digmaan. Nadatnan nila si Victoria sa sala na tila ba walang nangyari. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang baso ng alak dahil sa balita ng pagdakip kay Marcos. Nang ipakita ni Rafael ang mga dokumentong nakuha ni Maya, nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Victoria at napalitan ito ng isang ekspresyon ng matinding pagkasuklam at pagkatalo. Sinabi ni Rafael na tapos na ang panahon ng kanyang paghahari sa kumpanya at sa mansyon, at kailangan na niyang magbayad sa lahat ng kanyang mga kasalanan sa batas at sa Diyos. Ang katahimikan sa loob ng sala ay sadyang nakakabingi habang tinatanggap ni Victoria ang katotohanan. Inutusan ni Rafael ang mga security guards na bantayan si Victoria sa loob ng mansyon hanggang sa dumating ang mga awtoridad upang formal na isampa ang mga kaso laban sa kanya sa susunod na umaga. Habang nagpapahinga sila sa silid, tiningnan ni Rafael ang mga sugat ni Maya at dahan-dahang ginamot ang mga ito ng may matinding pag-aalaga at pagmamahal na ramdam ng dalaga. Nagpapasalamat siya sa langit dahil sa kabila ng lahat ng panganib ay nanatiling ligtas ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagbabago bilang isang tao at bilang isang lider. Ang gabing ito ay nagsilbing pagtatapos ng isang madilim na kabanata at simula ng bagong pag-asa. Salamat, Maya. Kung hindi dahil sa iyong tapang at talino, baka ngayon ay nasa loob na ako ng rehas at wala ng pag-asang malinis ang aking pangalan. Bulong ni Rafael. Ngumiti si Maya at sinabing ang pagtulong sa kanya ay ang tanging paraan na alam niya upang suklian ang lahat ng kabutihang ipinakita ni Rafael sa kanyang pamilya at lola. Sa mga sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay muling nagtagpo sa isang pangako na hinding-hindi sila maghihiwalay anuman ang mangyari sa darating na huling pagsubok sa board meeting. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang simpleng kasunduan ay naging isang napakalakas na puwersa sa lahat. Habang naghihintay ng bukang liwayway, pinag-isipan ni Rafael at Maya ang bawat hakbang na kanilang ginawa simula noong gabing iyon sa kalsada kung saan ang tadhana ay naglaro sa kanilang mga buhay. Napagtanto nila na ang bawat pait at sakit na kanilang naranasan ay may katumbas na matamis na tagumpay na hindi matutumbasan ng anumang halaga ng salapi o kapangyarihan sa korporasyon. Ang katarungan ay malapit na nilang makamit ng buo. At ang alaala ng ina ni Rafael ay sa wakas ay makakakuha na ng kapayapaang matagal na niyang ipinagdarasal sa kanyang puso. Ang bukas ay nangangako ng isang bagong simula na puno ng liwanag. Sa kabilang panig, sa loob ng kulungan, si Marcos ay patuloy na nagmumura at nangangako ng paghihiganti. Ngunit ang kanyang mga salita ay wala ng halaga dahil sa bigat na mga kasong kakaharapin niya sa korte. Ang bawat ebidensya na nakalap ni Maya ay magsisilbing mga pako sa kanyang sariling kabaong ng ambisyon at kasakiman na sumira sa kanyang sariling buhay at kinabukasan. Samantala,
Si Rafael at Maya ay handa na para sa huling kabanata ng kanilang laban sa Falcon Corporation, kung saan ang lahat ng katotohanan ay ibubunyag sa harap ng buong mundo sa darating na pagtitipon ng mga miyembro. Tinawagan ni Rafael si Leo upang ihanda ang isang formal na presentasyon para sa lahat ng mga shareholders tungkol sa tunay na kalagayan ng kumpanya at ang mga ilegal na gawain ni Victoria. Sinabihan niya ang kanyang tapat na sekretarya na huwag magtitira ng anumang detalye dahil ito na ang oras upang linisin ang bawat sulok ng Falcon Corporation mula sa anumang uri ng korupsyon. Habang nagtatrabaho si Leo, ramdam niya ang matinding kaba at pananabik dahil alam niyang kasaysayan ang kanilang isusulat sa susunod na mga oras sa loob ng boardroom. Ang bawat dokumento ay maingat na sinuri upang walang anumang butas. Sa huling pagkakataon bago ang umaga, lumabas si Rafael sa balkonahe ng mansyon at huminga ng malalim habang dinarama ang sariwang hangin na tila nagdadala ng mensahe ng kalayaan para sa kanya. Naalala niya ang boses ng kanyang ina na nagsasabing ang katotohanan ay palaging mananaig kahit na gaano pa katagal ang abutin nito sa gitna ng madilim na gabi. Tumingin siya sa silid kung saan mahimbing na natutulog si Maya at muling nanumpa na gagawin niya ang lahat upang bigyan ito ng isang buhay na malayo sa takot at panganib. Ang kanyang paninindigan ay naging kasing tatag ng isang bundok. Ang umaga ng mahalagang pulong ng Board of Directors ay dumating na may kasamang mabigat na ulap sa kalangitan ng Maynila. Sa loob ng Falcon Tower, ramdam ng bawat empleyado ang kakaibang tensyon na tila ba isang malakas na bagyo ang nakatakdang tumama sa kumpanya. Nagbubulungan ang mga tao tungkol sa mga kumakalat na balita ng korupsyon at ang posibleng pagbabago sa pamunuan ng malaking imperyong Falcon. Si Rafael ay nakatayo sa harap ng kanyang salamin. Inaayos ang kanyang kurbata nang may matinding determinasyon sa kanyang mga mata para sa huling laban na ito. Lumapit si Maya sa kanya at dahan-dahang inayos ang kwelyo ng kanyang Amerikana. Isang simpleng kilos na nagbigay ng kapanatagan sa CEO. Hindi na siya ang simpleng tindera sa kalsada, kundi isang babaeng puno ng gilas at talino na handang harapin ang mga ahas sa boardroom. Tiningnan nila ang isa't isa sa mata. Isang tahimik na komunikasyon ng pagtitiwala at pagmamahal na nabuo sa gitna ng panganib at paghihiganti. Alam nilang dalawa na ang katotohanang dala nila ay sapat na upang tuluyang buwagin ang kapangyarihan ni Victoria at Marcos sa buong kumpanya. Pagpasok nila sa silid ng pulong, sumalubong sa kanila ang malamig na titig ng mga shareholders at miyembro ng board na naghihintay ng paliwanag. Nakaupo si Victoria sa dulo ng mesa. Pilit na pinananatili ang kanyang awtoridad sa kabila ng takot na nagsisimula ng gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga abogado ay nakapaligid sa kanya, handang ipagtanggol ang anumang akusasyon na ibabato ni Rafael sa oras na magsimula na ang formal na pagdinig. Ngunit ang bawat kilos ni Rafael ay puno ng kumpiyansa na tila ba tapos na ang laban bago pa ito magsimula. Sinimula ni Rafael ang pulong sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga dokumento tungkol sa proyektong Emerald Horizon na ginamit ni Victoria para sa kanyang sariling interes. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung paano ninakaw ang pondo ng kumpanya at inilipat sa mga lihim na bank account sa ibang bansa sa ilalim ng pangalan ni Marcos. Ang mga numero at graph na ipinapakita sa malaking screen ay hindi nagsisinungaling. At ang bawat miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan sa tindi ng ebidensya. Ramdam ni Victoria ang paghina ng kanyang posisyon habang ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya ng may pagdududa. Biglang tumayo si Victoria at sumigaw na ang lahat ng ebidensyang ipinapakita ay pawang mga kasinungalingan at gawa-gawa lamang ng isang anak na gustong maghiganti. Inakusahan niya si Rafael na gumagamit ng isang babaeng galing sa kalsada upang manipulahin ang opinyon ng board at sirain ang kanyang mabuting pangalan sa korporasyon. Ngunit bago pa man siya makapagtuloy, lumakad si Maya sa harap at inilapag ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga orihinal na resibo at lagda ni Victoria. Ang bawat pahina ay sapat na upang patunayan na ang lahat ng akusasyon ni Rafael ay totoo at hindi mapapabulaanan.
Ang mga dokumentong ito ay nakuha ko mismo mula sa bodega kung saan niyo ko ipinakulong kasama ang inyong mga tauhan na bumaril sa akin. Wika ni Maya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng dignidad, na naging dahilan upang tumigil ang lahat sa pakikinig sa mga depensa ni Victoria na tila nawawalan na ng saysay. Nakita ng mga miyembro ng board ang katapangan ng babaeng ito na handang itaya ang buhay para sa katarungan at para sa kumpanyang kanyang pinoprotektahan. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay sadyang nakakabingi habang ang bawat isa ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Hindi nagtagal. Bumukas ang malaking pinto ng boardroom at pumasok ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation kasama ang kanilang mga warrant para sa pag-aresto kay Victoria. Ang lahat ng mga shareholders ay nagulat sa bilis ng mga pangyayari. Ngunit wala na silang nagawa kundi ang panoorin ang pagbagsak ng reyna ng Falcon Corporation. Napahiya si Victoria sa harap ng lahat habang pinapatungan siya ng posas. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay wala ng silbi sa gitna ng matibay na batas. Ang kanyang imperyo na binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap lamang. Pagkatapos mailabas si Victoria, muling tumayo si Rafael sa harap ng mesa at nagsalita tungkol sa kanyang yumaong ina na si Elena at ang katarungang matagal na nitong hinihintay. Sinabi niya na ang araw na ito ay hindi lamang tagumpay para sa kumpanya, kundi isang paraan upang linisin ang pangalan ng isang babaeng pinagkaitan ng dignidad. Maraming mga miyembro ng board ang naluha sa tapat na pananalita ni Rafael, na nagpapakita ng kanyang pagiging isang tunay na lider na may malasakit at integridad. Ang palakpakan na sumunod ay naging hudyat ng bagong simula para sa Falcon Corporation sa ilalim ng pamumuno ni Rafael. Lumapit si Maya kay Rafael at hinawakan ang kanyang kamay. Isang tahimik na paraan ng pagsasabi na natapos na ang digmaan at maaari na silang mamuhay ng matiwasay. Ramdam ni Rafael ang labis na pasasalamat sa babaeng ito na naging mitsa ng kanyang pagbabago at ang dahilan kung bakit siya nanatiling matatag sa gitna ng unos. Ang kanyang paghihiganti ay natapos na. Ngunit ang kanyang pag-ibig para kay Maya ay nagsisimula pa lamang na lumalim ng higit sa inaasahan niya. Sa bawat tibok ng kanyang puso, alam ni Rafael na ang lahat ng hirap na pinagdaanan nila ay sulit para sa sandaling ito. Ipinahayag ng Board of Directors ang kanilang buong tiwala kay Rafael bilang nag-iisang CEO ng Falcon Corporation at binigyan siya ng kapangyarihan na linisin ang lahat ng korupsyon. Inutusan din nila ang legal team na tiyakin na lahat ng mga nadamay na tauhan ni Victoria at Marcos ay mapaparusahan ng naaayon sa batas ng ating bansa. Ang kumpanya ay mabilis na nag-issue ng pahayag sa media upang pakalmahin ang stock market at ibalik ang tiwala ng mga mamumuhunan sa kanilang mga proyekto. Ang katotohanan ay lumabas na. At ang katarungan ay nananaig na sa wakas pagkatapos ng napakaraming taon ng kadiliman at puot. Habang naglilinis ng mga gamit sa opisina ni Victoria, nakita ni Maya ang isang maliit na kwintas na pagmamay-ari ni Elena na matagal na palang itinatago ng kanyang madrasta bilang tropyo. Ibinigay niya ito kay Rafael. At ang CEO ay hindi mapigilang umiyak habang hinahawakan ang tanging alaala ng kanyang ina na muling nagbalik sa kanyang mga kamay. Ang kwintas na iyon ay nagsilbing simbolo ng pagwawakas ng lahat ng pasakit at ang simula ng pagpapatawad sa kanyang sarili at sa nakaraan na sumira sa kanya. Niyakap ni Rafael si Maya ng mahigpit. Ramdam ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap sa loob ng kanyang magulo at madilim na buhay. Nang gabing iyon, nagsagawa ng isang simpleng pagdiriwang ang mga tapat na empleyado ni Rafael sa loob ng kumpanya upang ipagdiwang ang bagong pamunuan at ang kalayaan sa takot. Si Maya ay naging inspirasyon sa marami dahil sa kanyang dedikasyon at katapatan na ipinakita sa gitna ng mga malalaking krisis na hinarap nila ni Rafael sa nakaraan. Ang lahat ay nakikita ang tunay na pagmamahalan sa pagitan ng dalawa. Isang relasyon na hindi nabibili ng salapi o kapangyarihan kundi nabuo sa pagsubok at sakripisyo. Ang Falcon Corporation ay muling nabuhay ng may bagong espiritu at layunin na maglingkod sa bayan ng may katapatan. Sa kabilang dako,
Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Victoria at Marcos ay naging laman ng lahat ng mga pahayagan at balita sa telebisyon sa buong Pilipinas at karatig bansa. Ang kanilang mga krimen ay naging babala sa lahat ng mga taong nagnanais na abusuhin ang kanilang kapangyarihan para sa pansariling kapakanan sa loob ng mundo ng negosyo. Ang katarungan ay naging mabilis at tumpak, na nagpapatunay na walang sinuman ang nakatataas sa batas kahit gaano pa kalaki ang yaman na kanilang hawak sa kanilang mga kamay. Si Rafael ay kinilala bilang bayani ng korporasyon dahil sa kanyang tapang na ilabas ang katotohanan sa publiko. Pagkatapos ng lahat ng gulo, nagpasya si Rafael na bigyan si Maya ng isang opisyal na posisyon sa kumpanya bilang pinuno ng kanilang bagong foundation para sa mga batang kalsada. Ito ang pangarap ni Maya na matulungan ang mga tulad niya. At ngayon ay mayroon na siyang sapat na resources at suporta upang maisakatuparan ito ng buong puso. Ang Falcon Foundation ay naging simbolo ng malasakit ni Rafael sa kanyang asawa at ang kanyang pagnanais na ibalik sa komunidad ang mga biyaya na kanilang natatanggap. Si Maya ay naging masaya at kontento habang pinagmamasdan ng mga batang nabibigyan ng bagong pagkakataon sa buhay. Habang naglalakad sa koridor ng kumpanya, marami ang bumabati kay Maya ng may respeto at paghanga. Hindi dahil siya ang asawa ng CEO, kundi dahil sa kanyang sariling galing. Nakita ni Rafael ang pagbabago sa kanyang asawa. Ang dating mahiyain at simpleng tindera ay naging isang matapang at matalinong lider na iginagalang ng bawat empleyado. Ang kanilang pagkakaisa ay naging pundasyon ng tagumpay ng Falcon Corporation, na mabilis na nakabawi mula sa krisis at lalong lumago ang mga kita sa merkado. Ang bawat desisyon na kanilang ginagawa ay puno ng konsiderasyon sa kapakanan ng nakararami kaysa sa pansariling ganansya lamang. Isang hapon, binisita ni Rafael at Maya ang lola sa ospital na ngayon ay gumaling na at handa na ring lumabas upang makasama ang kanyang pamilya sa kanilang bagong tahanan. Labis ang pasasalamat ng matanda kay Rafael dahil sa pagliligtas sa kanila mula sa kahirapan at sa panganib na dulot ng mga kaaway na sumira sa kanilang katahimikan. Ang pamilya ni Maya ay muling nabuo at naging masaya sa ilalim ng proteksyon at pagmamahal ng CEO na dating inisip nilang kalaban at kaaway lamang nila. Ang bawat hapunan na magkakasama sila ay puno ng tawanan at mga kwento ng pag-asa na nagpapatatag sa kanilang relasyon. Gayunpaman, alam ni Rafael na ang sugat sa kanyang puso ay hindi basta-basta maghihilom ng mabilis kaya naman patuloy siyang sumasailalim sa counseling upang tuluyang makalaya sa nakaraan. Ang suporta ni Maya ay hinding-hindi matatawaran. Palagi itong naroon upang makinig at magbigay ng lakas sa mga sandali na nararamdaman ni Rafael ang lungkot ng kanyang pagkabata. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang proseso ng pagpapagaling para sa kanilang dalawa, na nagpapatunay na ang tunay na relasyon ay tungkol sa pagbuo ng bawat isa sa kabila ng mga pagkakamali. Ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang patungo sa buong paggaling ng kanilang mga kaluluwa. Sa gitna ng tagumpay, hindi nakakalimutan ni Rafael na bisitahin ang puntod ng kanyang ina upang ialay ang lahat ng kanyang nakamit at ang katarungang matagal na nilang pangarap na dalawa. Isinasama niya si Maya sa bawat pagbisita, na nagpapakita na ang kanyang asawa ay bahagi na ng kanyang nakaraan, kasalukuyan, at ang kanyang magiging kinabukasan sa mundong ito. Ramdam ni Rafael ang basbas ng kanyang ina sa kanilang pagsasama. Na tila ba ang bawat hangin na umiihip sa sementeryo ay isang bulong ng pag-aproba at kaligayahan para sa kanila. Ang alaala ni Elena ay mananatiling buhay sa bawat tagumpay ng Falcon Corporation. Na ang sumunod na buwan, nagdaos ang Falcon Corporation ng isang grand relaunch event kung saan ipinakita ang mga bagong direksyon ng kumpanya na nakatuon sa sustainability at social responsibility. Ang lahat ng mga malalaking pangalan sa negosyo at gobyerno ay dumalo upang saksihan ang muling pagbangon ng Imperyong Falcon mula sa mga abo ng korupsyon at iskandalo. Si Maya ay tumayo sa tabi ni Rafael sa stage. Suot ang isang napakagandang Filipiniana
na gawa sa lokal na tela, na sumisimbolo sa kanyang pagmamahal sa kanyang pinagmulan. Ang kanilang hitsura ay nagbigay ng mensahe ng katatagan at pag-asa sa bawat Pilipinong nanonood ng live broadcast. Sa huling bahagi ng event, nagbigay si Rafael ng isang madamdaming speech tungkol sa kahalagahan ng integridad at ang papel ng bawat isa sa pagbuo ng isang mas mabuting kinabukasan. Binigyang pugay niya si Maya sa harap ng lahat. Tinatawag itong kanyang liwanag sa dilim at ang pinakamahalagang kayamanan na nakuha niya sa kanyang buong buhay sa negosyo. Ang mga tao ay tumayo at nagbigay ng isang masigabong standing ovation na nagpapakita ng kanilang pagsuporta sa bagong pamunuan at sa pag-ibig na nagligtas sa kumpanya. Ang gabing iyon ay naging isa sa pinakamahalagang kaganapan sa kasaysayan ng korporasyon na hindi malilimutan kailanman. Pagkatapos ng event, habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, tumingin si Maya kay Rafael at nagpasalamat sa lahat ng mga pagkakataong ibinigay nito sa kanya upang maging isang mas mabuting tao. Sinabi ni Rafael na siya ang dapat magpasalamat dahil kung hindi dahil sa NARS ng ngiti ni Maya, baka hanggang ngayon ay lunod pa rin siya sa puot. Ang kanilang mga kamay ay nananatiling magkahawak habang binabaybay ang daan pa uwi. Handang harapin ang mga susunod pang kabanata ng kanilang buhay nang may buong pagtitiwala at walang hanggang pag-ibig. Ang digmaan ay tapos na. At ang katarungan ay nakamit na nila ng buong buo. Habang pinagmamasdan nila ang mga ilaw ng lungsod mula sa bintana ng kanilang bagong tahanan. Napagtanto nila na ang bawat pagsubok ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano ng tadhana. Ang kalsada ng Quiapo at ang boardroom ng Falcon Tower ay magkaibang mundo. Ngunit sa pamamagitan ng pag-ibig, nagawa nilang pag-isahin ang mga ito sa isang makabuluhang buhay. Ang kanilang kwento ay magsisilbing inspirasyon sa marami na ang katotohanan at kabutihan ay palaging mananaig sa huli. Anuman ang uri ng kasamaan na kailangang harapin sa buhay, ang gabi ay payapa. At ang kinabukasan ay puno ng walang hanggang posibilidad para sa kanilang dalawa. Ang malawak na mansyon ng mga Falcon ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan pagkatapos ng lahat ng gulo at ingay ng nagdaang mga linggo sa boardroom. Wala na ang mga mapanuring mata ni na Victoria at Marcos na dati ay nagbibigay ng bigat sa bawat sulok ng marangyang tahanan na gawa sa malamig na marmol. Si Rafael ay nakatayo sa balkonahe. Tinitingnan ang hardin kung saan unang beses niyang nakitang tumawa si Maya nang tapat sa ilalim ng liwanag ng buwan noong sila ay nagsasanay pa lamang. Sa kabilang silid, abala si Maya sa pag-aayos ng kanyang mga lumang gamit na dinala niya mula sa kanyang maliit na tahanan sa kalsada ng Maynila bago ang kasunduan. Bagaman nakasanayan na niya ang karangyaan ng buhay sa mansyon. Alam niya sa kanyang puso na tapos na ang kanyang tungkulin bilang asawang pampanggap ng makapangyarihang CEO. Inilapag niya mga mamahaling hiyas at damit sa ibabaw ng kama. Tanging ang simpleng bracelet na ibinigay ni Rafael ang itinira niya sa kanyang braso bilang alaala ng kanilang samahan. Nagharap ang dalawa sa huling pagkakataon sa hapagkainan para sa kanilang almusal, kung saan ang bawat subo ng pagkain ay tila may kasamang bigat ng isang pamamaalam. Walang nagsasalita sa kanila. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapahayag ng napakaraming emosyon na hindi kayang bigkasin ng kanilang mga labi sa gitna ng katahimikan. Ramdam ni Rafael ang kaba sa bawat tibok ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang babaeng nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay at nagturo sa kanya kung paano muling magmahal ng tunay. Tapos na ang misyon natin, Rafael. Nakuha mo na ang katarungan para sa iyong ina at malinis na ang pangalan ng Falcon Corporation sa publiko. Wika ni Maya. Inilabas niya ang orihinal na kontrata na pinirmahan nila noong gabing iyon sa kalsada at dahan-dahang inilapag ito sa gitna ng mesa bilang hudyat ng pagwawakas. Sinabi ni Maya na kailangan na niyang bumalik sa kanyang lola at sa simpleng buhay na kanyang kinagisnan bago pa man siya madamay sa mundo ng mga mayayaman.
Hindi agad nakasagot si Rafael dahil tila may nakabara sa kanyang lalamunan habang pinapanood ang paglayo ng tanging taong nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan sa buhay. Gusto niyang sumigaw at pigilan ng dalaga. Ngunit ang kanyang pagiging CEO at ang kanyang takot na tanggihan ay muling bumabalot sa kanyang buong pagkatao sa sandaling iyon.